Inihain naman nitong si Tingog Party List Representative Judas Sidre ang House Bill number 11166. Ito yung panukalang Anti-Solicitation to Murder Bill matapos aminin nitong si Vice President Sara Duterte na mayroon siyang kinausap upang patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya'y papatayin. Ang pag-aamin sa publiko ni Duterte na anyay hindi ho biro ay nagdulot ng malawakang kritisismo at kwestiyon sa pananagutan sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Ipinapaliwanag ng panukalang batas na ang solicitation to murder ay ang paghimok, paghikayat o pagpapalakas ng loob sa isang tao upang magsagawa ng pagpatay, direkta o hindi direkta, may bayad man o wala. Binigyang diin na mababatas na layunin ng panukalang batas na magpataw ng parusa sa solicitation, maisagawa man o hindi maisagawa ang krimen. Anya ang House Bill number 11166 ay tugon sa kakulangan ng malinaw na batas laban sa ganitong uri ng karahasan. Giit ng mababatas, hindi pwedeng hayaan ng ganitong klase ng kilos kahit na mula pa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Walang katapat na parusa. Lumalala ang kontrobersiyang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Makaraan na ring umalma ang Pangulong Marcos sa kanyang pahayag kaugnay sa umano'y criminal plot at maglabas ng sabina ang National Bureau of Investigation para imbestigahan sa posibleng paglabag sa anti-terrorism law. Isinampa rin sa mga hakbang ang paghahain ng isang impeachment complaint na nag-aakusa sa Vice Presidente ng betrayal of public trust. Ang naturang House Bill ay naglalaman ng mga sumusunod pong pangunahing probisyon. Una po rito mga kabombo, ito hong tinatawag na proportional penalties. Ito ho yung paghikayat na nagdudulot ng pagbatay o paparusahan ng reclusion perpetua. Habang mayroong mas magaan na parusa naman para ho sa mga pagtatangka o yaong mga tinatawag na nabigong krimen. Pangalawa ho dito, yung independent prosecution. Dito naman po, ang solicitation ay maaari pong kasuhan ng hiwalay mula sa aktwal na krimen at maaaring tanggapin sa korte bilang mga pangunahing ebidensya ang mga dokumento, recording o dili kaya'y mga testimonya. Pangatlo ho rito, yung tinatawag na civil liability. Yung mga nagkasala ay kailangan pong magbayad ng danyos sa mga biktima o kanilang mga pamilya para sa mga moral at iba pang mga halimbawa po ng pinsalang may dulot po nito. Ang naturang panukalang batas mga kabombo ay magbibigay ng malinaw na mensahe na hindi dapat hayaan na ang pananakot at karahasan ay bahagi ng ating lipunan, lalo na't kung ito'y nagmumula sa mayroong pong may kapangyarihan.